Ayan, isang maganda, maligaya at mapagpalang araw po ng linggo sa bawat isa. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at purihin po ang Panginoon sa pagkakataon muli na binigay niya upang tayo po ay makapagsamba, makapagpuri sa Panginoon at mabigay po yung pinakamataas na pasasalamat sa Kanya. Amen. By the way, salamat po sa ating pre-program music, no? Kay Brother Sigen and Brother Jonel sa kanilang guitar duet at sa LWBC Sanctuary Choir, no? Jesus is still the answer. Sabi po doon sa inawit ng choir, no? And though some man say it doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. Maybe karamihan po sa mundo ang filosofiya, pag-araw po ng linggo, pahinga yan. Diba? Nag-labor tayo para sa ating sarili, dapat magpahinga tayo ngayon. Pero ang maganda pong pahinga, mga kapatid, ay yung sa piling po ng Panginoon. Maganda po, mabigay po natin yung best natin ngayong araw. Amen? By the way, sa mga kasamaan po natin sa online, magandang umaga din po sa inyo. Magandang araw kung kayo man po ay nasa ibang panig po ng mundo. Kapiling po namin kayo, samahan niyo po kami sa aming pagsamba. At sa aming po mga bisita ngayon, welcome po kayo. By the way, mamaya po ay i-recognize po namin kayo individually. At sa bawat isa, alam ko pong handang-handa na po tayo. Isang malakas na amen po sa mga handa na. Amen! Tumayo po tayong lahat, sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang pahayag po ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, sabay-sabay po nating bigkasin ang Roma 12:1. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. At sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin mo natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we'll be reading from the book of 1 Corinthians chapter 20. Verses 1 Corinthians chapter 7 verses 1 to 20. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise
also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise, also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. But I speak this by permission, and not of commandment. For I would that all men were even as myself, but every man hath his proper gift of God, and after this manner, and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide, even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. And unto the married, and I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. And let not the husband put away his wife. But to the rest speak I, not the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that beloveth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called everyone, so let him walk, and so ordain I in all churches. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but keeping of the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Pagpalain po at basbasa ng pagbasa po ng kanyang salita. Let's all pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa magandang umagang pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin hanggang makarating po kami sa aming bahay-sambahan. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan ng aming nagawa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na linisin niyo po muna kami bago po kami humarap sa iyong banal na trono, Panginoon, sa aming pagbibigay handog sa iyo, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po muna kami, Panginoon. And Lord God, ang aming dalangin sa umagang ito, patuloy niyo pong panghawakan ang aming buong serbisyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat anak mo na siyang tatayo, Panginoon, sa inyong harapan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ang aming magbibigay ng special number. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat ng tutugtog. Maging, Panginoon, ang aming internet connection, nang sa ganon, yung mga kasamahan po naming online, kasamahan po namin na sa ibang bansa, malalayong lugar. Dalangin po namin, Panginoon, na hayaan mo na maabot sila ng ministeryong ito, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming online ministry, Panginoon.
Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming mahal na bishop na kasalukuyang nasa Nueva Ecija. Dalangin po namin ang pagpapala, pag-iingat at paggabay mo po sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gamitin sa mga pulpitong tatayuan po niya para po ihayag ang inyong salita, Panginoon. Empower him, O God. Lord, ganoon din po ang aming resident pastor, Pastor Norman. Patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy mo siyang pagpalain, at patuloy na magamit sa malaking ministeryong ipinagkatiwala niyo po sa kanya. Ganon din po, Panginoon, ang bawat bisita po namin, alam po namin, Panginoon, ang aming church ay talagang masaya, Panginoon, kapag meron kaming mga bisita na nakakasama. Dalangin po namin, nakatagpuin niyo po sila sa araw na ito, sa umagang ito. Huwag niyo pong hahayaan na lalabas sila ng church na hindi niyo po sila kinatagpo at kinausap po, Panginoon. And Lord, maging ang aming mga pakikinig ng salita mo, pagpalain niyo rin po yung taong gagamitin po ninyo, i-bless niyo po siya at itago niyo po siya at maging pagpapala po, Panginoon, para po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, lahat ng aming gagawin ay maging mabango sa inyong harapan at hayaan mo, Panginoon, na maluwalhati ka po namin sa umagang ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Preacher Al. And this time, please remain standing. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon Diyos. Awitin po natin in the service of the King. Amen. So lahat po ay para po sa Panginoon Diyos. Let's sing all together. Sing it joyfully. All together now. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. Come on, everyone. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Though the sunshine and the shadow I can see. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. Come on! In the service. Amen. All together on the chorus, everyone. In the service of the King. Every talent I have bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Salamat po. And this time, joy in serving Jesus. Come on. Patuloy tayong umawit na may kasiyahan sa ating mga puso. All together now. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and all together now. There is joy. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall. Second stanza, this group muna po. Second stanza. There is joy in serving Jesus. Come on. Amen. You can do better than that. Fills us all with heaven's music. Delight. Third stanza, this group naman, third stanza. There is joy. There is joy in serving Jesus. Joy amid the darkest night. What I've learned. Come on, louder please. Amen. And all together now, let's sing the chorus. Joy, joy, joy. There is joy, joy
drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy. That for the last time, everyone, sing it joyfully. Come on. And there is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, and there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. And the people of God says, please be seated po. Amen. Salamat po sa ever dynamic na song leader natin, Pastor Rodel. Amen. Parang gusto pa po natin dagdagan yung stanza pagka ganun kasigla yung awitin no? Amen. Mamaya po meron pa pong isang awitin si Pastor Rodel. Ayan, ba? Ngayon po babatiin po natin yung mga kapatiran po natin na nagdiriwang at magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Today is December, ano po ngayon? December 7. Ayan, batiin po natin yung mga, ayan, ipa-flash po sa screen. December 1. Simulan po natin December 1 kasi po nung last po nating binati lahat po ng November, ngayon po December. December 1 po, nagdiwang po si Sister Charlene ng kanyang birthday. December 1 din po si Sister Frances. Yung mga babanggitin po natin, kung nandyan po kayo, punta po kayo dito sa harapan. Ayan. December 1 din po si Sister Mikay. Ayan. Sister Jude, December 2. Yan, ang dami pong December, no? Si Mami Luz, December 3 po, si Brother Gab. Yan, Brother Gab. Si Venice naman, December 3 din po. December 4 po, yan, si Rara. First birthday po yan ni Rara. Sister Conch, December 4. Brother Rainier, December 4 din po. Sister Kali naman, December 8. Bukas po yan, no? Sister Kali. Ayan, wala na po. Baka po meron po tayong hindi nabanggit na magdiriwang po kayo ngayon na daraang linggo na to ng kainyong kaarawan. Ayaw po namin mamiss. Nabatiin din po namin kayo. Ayan. So kung wala na po, yung mga nandito po, punta po kayo dito sa harap para maawitan po namin kayo, mabati po namin kayo. Awitin po natin lahat. Masiglang blessed birthday, everybody! Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Amen. Sister Mikay. First of all po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po, binigyan niya po ako ulit ng bagong taon sa aking buhay. And thankful din po ako sa parents ko na kahit po busy po ako noong that day, nag-celebrate pa rin po kami ng birthday ko. And I'm thankful din po sa youth pastor po namin na si PNG and Pinols sa pagbati po nila and of course po sa paggabay po nila, especially po kay Bishop sa patuloy niyo pong paggagabay sa aming pamilya. And thank you rin po church sa bumati po. Sorry lang po pag hindi po ako nakapag-reply kasi po wala po akong Facebook po ngayon. So, thank you rin po sa bumati at sa mga babate po. First of all po, I thank the Lord po for another year po that He gave me po. I thank po sa patuloy po na pagbibigay niya po ng blessings po at sa patuloy pong pag-guide niya po sa way ko po as a person and as a Christian po. I thank po PNG and Pinols po sa patuloy niya po, sa patuloy pong paggabay po nila sa akin po. At I thank rin po Bishop po sa patuloy pong paggabay rin po sa family po namin. Salamat po sa lahat po ng mga bumati po at sa mga babati lamang po. Maraming salamat po, Church. So, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isa pong pribilehiyo na makatayo sa inyo pong harapan upang magpasalamat. Una, sa Panginoon for His loving kindness
His mercies, and faithfulness sa buhay ko for 43 years. Ayan. So mga nagdududa po sa looks, at least sa kilos, hindi naman. Joke lang po. Kidding aside. Secondly, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, church, sa pagtanggap po sa amin, sa aking mga anak, sa aking father dito sa church. Especially sa Aguilar family, kay Pastor Poy, kay Sister Milet. Thankful din kami papasalamat din kami sa leadership ng ating senior pastor, Bishop Freddy De Vega. Maraming pong salamat. Sa ating resident pastor, Pastor Norman, maraming salamat po. Ang pastor po ng aking mga anak, Pastor Nolan, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga pastoral staff, sa lahat ng mga mission pastor, maraming po salamat sa mga principles coming from the Bible na inihayag nyo doon sa pulpit. At tunay nga po na yung principle po na napapakinggan ko po mula po sa inyo ay nagbibigay po sa akin ng rightful decision sa buhay ko. At siguro mamaya na lang po yung iba. Okay, sa mga bumati po, maraming salamat, at sa mga babati pa muli ay salamat din po. At ang lahat ng ito ay papuri po sa Panginoon. Amen. Muli po, blessed birthday to you. Amen. Maraming salamat po. At ngayon po, nagagalak tayo dahil meron po tayong mga bisita. Amen. At isa po yan sa goal ng church ang makapagdala po ng bisita. At babanggitin po namin individually at ang inyong po mga pangalan, at gusto po namin kayong tumayo para po ma-recognize ng bawat isa. Gusto po namin mapakita kung gaano po kayo ka-welcome sa ating iglesia. Amen. Kapiling po natin ngayon. By the way pala, congratulations din po pala sa success po ng nangyari kahapon sa Children's Ministry. Amen. Congratulations po under the leadership ng ating Children's Pastor, Pastor Nolan. No? At sa lahat po ng staff, lahat po ng tumulong, congratulations po. More than 100 profession of faith. Amen. Nagagalak po tayo. At ngayon po, gusto po natin ma-recognize yung ating mga bisita. Kapiling po natin ngayon, invited by Brother Joey Prado, si Sister Marites Prado. Tama po, Sister Marites. Sige po. Sister Marites. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kasama din po natin, Sister Estrella Venuya. Tama po ba, Sister Estrella? Ayan, welcome po sa Living Water Baptist Church. Kasama din po natin ngayon, Sister Bernadette Lingo-Lingo. Tama po? Sister Bernadette. Andyan po. Kasama din po natin, Sister Haziel Rublico. Sister Haziel, saan po? Ayun. Salamat po. Sister Mary Ann Makutob. Ayan, maraming salamat po. Galing pa po sila ng Mindanao. Ayan, salamat po. At meron pa po tayong mga bisita. Sige, hintayin po natin yung mga bisita po natin. Ayaw po natin palagpasin yung pagkakataon na kapiling po natin sila. Gusto po natin sila ma-recognize ngayon. Ayan. Kasama din po natin ngayong umaga, taga Maranding po, Jedelica Canoy. Tama po, Jedelica Canoy. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kasama din po natin si Bridget Lacre. Bridget Lacre. Yan, maraming salamat po. At si Junadel Dapitan. Junadel. Ayan, maraming salamat po. Ang gagawin po natin ngayon, no, sa first stanza, aawitin lang po natin yung ligaya ng buhay at mamaya po tayo magkakamayan. Pagdating po, pag inulit na po natin yung stanza, awitin lang po muna natin ng katayo yung first stanza. No? Tayo po tayong lahat. Tawagin ko po si Brother Joven. Tayo po tayong lahat. As we sing, Ligaya ng Buhay. Amen! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay
kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na tayo po'y magkamayan ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy... Ligaya ng buhay po ulit! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayan po. At ngayon po, idadako naman po tayo sa ating pong tithes and offering. But before that, let me read to you, sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Sabi po dito, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Tayo po yung manalangin. Let's pray po. Lord, Ama namin Diyos na mapangyan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang Panginoon na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya po, Panginoon, na natagap po namin mula po sa iyo, Panginoon. And Lord, and I pray, Panginoon, sa aming pong tithes and offering, kayo po siyang maglinis po ng aming pong puso't isipan, Panginoon. And naway, Panginoon, inisin mo ito, Panginoon, naway maging katanggap-tanggap po ang aming pong tithes and offering po sa umagang po ito. And Lord, and I pray, Panginoon, sa pera pong malilikom, Panginoon, ito po ay magamit pa po, Panginoon, sa ikakalalago at ikalalawak po ng iyong ministeryo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings. In Jesus' name we pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope is bliss. For He wants me to give a heart that truly is, and offer Him a pious price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me
Amen. Salamat, Brother Job. And this time, hayaan ko muli ang bawat isa na tumayo para po sa ating pumuling awitin. Awitin po natin, It's Not in Vain. Amen? So sa lahat po ng ating pong mga ginagawa sa Panginoon Diyos, patuloy po natin i-claim na lahat po yan ay hindi po mawawalan ng saysay. Samahan niyo po kami as we sing this song. Sing it with your heart. We have labor in the vineyards of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and place of honor near His throne. All together, sing it with your heart. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our pain is not in vain. God has seen our faithful service through the years. All our heartaches, all the burdens, all the tears. Come on, so do not be discouraged. Do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan. There's a reason for its season to trust the leading of His hand. Come on, here we go, all together. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heaven cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith. Come on, all together now. It's not in me. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heaven cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. It's not in vain. Amen. And the people of God says, maaari na po tayong umupo. Pakinggan po natin ang ating pong tanging bilang. To some it's just an emblem, a formality. It's a symbol that's been used so frequently. Many blaspheme and despise, though it's ancient it abides. A shrine to death that signs for life to me. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rough timber on the hill. Through His hands and through His
his feet. He took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. You see why this old emblem is so dear to me. It stood for suffering and it brought us peace. It bridged the gap for me, offered cleansing for our sins, an icon that reminds us that we're free. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rough timber on the hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. God forbid that I should ever let my memory fade, but forever keep the cross in view, for that's where I was saved. I was saved. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Though he could have walked away, he chose the cross. Amen. Maraming salamat po, Sister Jana. Salamat po sa mensahe ng awitin, no? Salamat po sa lahat na napakinggan natin ng awitin. Alam ko po naghanda po yan para sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ibigay po natin yung undivided attention natin, highest reverence to the Word of God and to the man of God, our beloved, Pastor Norman Marie Gatdula. Amen. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga po na ito? Amen. Lalo po tayong magiging masaya sapagkat isa po ito sa mga paboritong preaching po ng Living Water Baptist Church. At hindi po ako nagloloko doon o nagbibiro sapagkat ito po yung mga preaching sa talagang na-enjoy po natin. No? Kasi nga, kung merong akong ituturing po na isang expert pagdating po sa pagbibigay, usapin ng pagbibigay, walang iba na po yun kundi yung ating pong senior pastor, yung ating pong Bishop Freddy De Vega. Kaya naman, sabi ko nga, pag ang ating pong bishop nagtuturo po sa about sa pagbibigay, hindi bumibigat yung kalooban ng mga nakikinig, kundi lalong na-encourage, natututo. Kaya pasalamat po tayo na meron po tayong senior pastor, yung ating pong bishop, na nagtuturo talaga mula sa salita ng Diyos at naibababa talaga yung salita ng Diyos sa puso po ng mga tao. No? At ang ating pong mahal na bishop, nasa Nueva Ecija po sila ngayon, at gumagawa po ng kanya pong task bilang pong evangelist. Kaya pagpiling po natin ating pong mahal na bishop. So, yung ating pong series so far, natapos na po tayo doon po sa doon sa 4, no? Pang-5 na po tayo. Yung sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Sa mga first-time visitors po natin, kung na-observe nyo po sa umpisa po ng ating pong worship service, amin pong binanggit yung pahayag ng puso sa pagsamba. Yan po ay gawa po ni Bishop.
Yan pong pahayag. At ngayon, habang minimeditate ko po, yung panawagan o yung pahayag ng puso sa pagsamba, nakita ko yung wisdom behind it. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung bakit ang ganda ng ginawa po na ito na pahayag ng puso natin sa pagsamba. Ready na po ba tayo lahat? Amen. Sa mga may birthday po, happy birthday. Sa mga may birthday po next week, happy birthday din po. At by the way po, no, tayo po ay nakikiramay po sa pamilya po nila Mami Rosemary. Bukas po may necrological service po doon. So tapos sa Tuesday alam ko yung huling hantungan po, no. So nakikiramay po tayo doon. Okay po. So tayo na po tayong lahat. Let's all stand. At ating pong basahin yung ating pong verse ngayon pong umaga po na ito. Manggagaling po ito sa Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. By the way, 2 weeks na lang anniversary na natin. Sana excited na po tayo, no? At sa anniversary po natin, gusto kong pong sabihin po sa lahat, kasama pong pagbibigay. Kaya sana habang nakikinig tayo sa preaching po na ito, lalo po sa ating ma-instill at ma-encourage po tayo na kasama po sa pagsamba ang pagbibigay. Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Kung nandiyan na po kayo, please shout Amen. Amen. Okay po, sabay-sabay po nating basahin ng may pag-intindi. Ready, begin. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. For the second time, babasahin ko po ulit. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Tayo po'y manalangin. Dear Father, thank you Lord sa umaga po ito binigay po sa amin sa Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay muli makapakinig po ng inyong salita. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang sisidlan, Panginoon, honorable vessel, O God, to preach your word this morning. Linawin niyo po, Panginoon, aking pong mga salita, ang aking pong pag-iisip, Panginoon, at bigyan niyo po ako mabuting kalusugan, Panginoon, upang mapaihayag ko, Panginoon, mapangaral ko po, Panginoon, ang iyong salita. At ang salita niyo lamang, Panginoon. Nawa, Panginoon, matuto po kami sa aming pong mensahe ngayong umaga po na ito. Ganyan, Panginoon, aming pong mahal na bishop, patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain, maging ang kanya pong mga kasama, Panginoon, sa kanya pong speaking engagement po sa Nueva Ecija. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng mabuting kalusugan at maging pagpapala din po siya sa mga tao po doon po. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The offering of the true worshipers. The offering of the true worshipers. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Alam niyo po, pag pinag-uusapan natin yung worship, kasi yun po yung topic natin talaga worship, no? Sa last 4 preachings ko po, I tackled about worship. Hinimay-himay natin yung idea po ng pagsamba. At ang pagsamba po, ang worship po is pleasing God. Doing what God wants. Ang pagsamba po ay ginagawa natin kung ano po ang gusto ng Diyos, pleasing God. At nakita po natin yan doon sa una po nating dalawang mensahe. Ano po yun? Wanted true worshipers. Ano po yung idea po nun? Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kung gusto natin sumamba sa Panginoon, dapat piniplease natin ang Diyos. Wini-worship natin siya in spirit and in truth. Yung pangalawang preaching po natin, the heart of the true worshipers. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. That is pleasing God. Kapag tayo pupunta po sa church, kapag tayo po ay nag-worship sa Panginoon, dapat po meron tayong malinis na puso at kalooban upang maging pleasing tayo sa harapan ng Diyos at ma-please natin ang Diyos. Hindi lang po worship is pleasing God, kundi worship is also praising God. And when we say praising God, you are raising God's name. When you are praising God, itinataas mo ang pangalan ng Diyos. At nakita natin yun sa dalawang preaching din po na akin pong pinreach. Yung the song of the true worshipers. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Kaya sa ating pong mga awitan, ang ating pong itinatanghal, ang ating pong itinatanyag, ay walang iba kundi ang pangalan ng ating pong Panginoon. Ano po yung mga kanta po natin kanina? In the service of the King.
There is joy in serving Jesus. Wala tayong mga kakantahin po dito na hindi itatanyag o itatanghal ang pangalan po ng ating pong Panginoon. Even po yung special number po natin, yung pagpapahayag ng kaligtasan ay inaalala yung paghahirap ng ating pong Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po kung meron po tayo dito sa ating pong mga kasama na hindi pa tiyak ang kanyang pagpunta sa langit, hindi niya alam kung saan tutungo ang kanyang kaluluwa pag siya ay namatay. Importante na makita po natin na ang Panginoong Hesus bumaba dito sa lupa. Bakit po siya bumaba? Upang magligtas ng mga kaluluwa na pupunta po sa impyerno. At bakit po tayo pupunta sa impyerno? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nailibing at nabuhay makatapos po ng 3 araw. Lahat ng mananampalataya po sa Panginoong Hesus ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nakita niyo po, yung kanta po kanina, di ba? Nagpapakita po ng experience ng isang ligtas na kaluluwa. The Song of the True Worshipers. Kasama din po in raising God's name, in praising God, ay yung the high respect of the true worshipers. Kailangan ipakita natin, kaya nga yung dalawa parang more on internal sa atin po, sa loob natin. Yung next 2 preachings more on external. Ipakita mo sa awitan, ipakita mo sa pagpapahalaga at pagrespeto sa ating pong Panginoon. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Baka natin sasambahin ang Panginoon ng may mataas na paggalang. Natatanda niyo pa po yung outline? Because our God is great. We have to remember that we are worshiping a great God. We have to remember that we are worshiping, ano po sunod? A guiltless God. Ako mismo nakalimutan ko, no? A guiltless God. And we have to remember that we are worshiping a good God. Kaya deserve ng Panginoon ang mataas na paggalang sa ating pong pagsamba. At ngayon po, dadako po tayo na ang pagsamba din po is participating for God. Kailangan may participation tayo. Gusto ko sayang gamitin yung word na performing, kasi lang baka ang idea ay yung nag-perform. So, pero yun din yung isa pong tama pong na word na in worshiping God, it is performing for God. Kaso lang baka iba po yung maisip nyo, kaya ang ginamit ko na lang, participating for God. Ibig sabihin, dapat meron tayong pini-present kapag tayo po ay sumasamba. Kaya makita nyo po, sa umpisa po, ang ganda po ng wisdom po na ginawa po ng ating pong mahal na bishop sa paggawa niya po ng pahayag sa puso sa pagsamba. Inilagay niya pa sa bandang dulo po yung pagbibigay. Bakit? Kasi hindi pwede kang magbigay nang hindi mo muna nagawa yung unang 4. Hindi ka pwede magbigay nang hindi malinis yung kalooban. Kaya pala nandun siya sa bandang dulo, no? Nasasampayin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya ay aking pararangalan. Tapos yung susunod po na preaching, yung last po sa series, sasampayin ko ang Diyos, at salita niya ay pakikinggan. Lahat po yan participating for God. So, kahit po nasa bandang dulo po, no? Yung pagbibigay, hindi ibig sabihin no na less important po ito. Pinapakita lamang po nito na may mga prerequisites. Meron po muna tayong kailangan pong sundin kapag tayo po ay magbibigay. By the way, hindi na ako magtuturo ng mga prinsipyo po about giving. Marami na po tayo napakinggan about that. Ang gusto ko pong ituro ngayon po sa umaga po nito ay about sa pagsamba natin sa pagbibigay. Na habang tayo nagbibigay, tayo ay sumasamba at nagpaparangal sa Panginoon. Kaya yan po yung nakalagay po sa verse po natin, honor the Lord with thy substance. Parangalan natin ang ating pong Panginoon sa lahat ng ating pong mga tinatangkilik. Tingnan niyo po yung ilang pong mga verses. Ano po yung mga prerequisites? Di ba sabi po natin, dapat malinis po ang puso. Tinuturo po ba ng Bible po yung mga bagay po na yan? Tingnan niyo po ilang po mga verses. Matthew chapter 5 verses 23 and 24. Matthew chapter 5 verses 23 and 24. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Pinapakita ng Biblia na bago ka mag-alay sa altar, make sure mo muna wala kang kaalitan. Make sure muna yung puso mo malinis talaga at wala kang bitterness na kinikip dun sa puso nyo po. Psalm 51, chapter 16.
Psalm chapter 51, verse 16. Psalm 51, verse 16. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. So parang sinasabi ito, itong verse lang ito babasahin natin, ayaw pala ng Panginoon yung giving. Tuloy-tuloy po natin para maintindihan po natin. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, isang nagsisising puso. O God, thou wilt not despise. Do good in thy good pleasure unto Zion. Build thou the walls of Jerusalem. So pinapakita dito na hindi pala sa alay nakatingin ng Panginoon, kundi sa puso. Sa isang nagsisising puso. Sa isang pusong lumalapit po sa ating pong Panginoon. Pero tingnan niyo po yung verse 19. Then, ano po yung ibig sabihin ng word na then? Pag sinabi po yung word na then, meron pong pinanggalingan. Sino po yung pinanggalingan? Si Pastor John po kasi then, no? De, joke lang po. So, pagpayari si teacher then, naalala ko lang, pagpayari si teacher then, ha, lagi. Opo. So, pag sinabi pong then, may pinanggalingan. So, ang pinanggalingan, ang sacrifices daw dapat broken and contrite spirit. Dapat maayos muna yung espiritu, maayos ang puso sa harapan ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na ayaw na ng Diyos na magpagbigay. Ang sabi doon, then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering, and whole burnt offering, then shall they offer bullocks upon thine altar. Kasama pa din yung pagbibigay. Pero dapat, aayusin muna yung puso. Proverbs 15 verse 8. Proverbs 15 verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. 1 Samuel chapter 15 verse 22. And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Hindi siya sabi dito na ayaw ng Diyos ng pagbibigay. Ang sinasabi ng Diyos, gusto niya sumusunod tayo. Kasi anong klaseng pagbibigay yan kung disobedient children naman tayo? Kahit kapag ang anak mo nagkasala, di ba, disobedient yan, kahit bigyan ka niya ng matataas na grade, kung salaula naman yan sa loob ng bahay, matutuwa ka pa rin ba? Di ba? Mataas ang grade ko, mami, pero tamad sa bahay. Ano? Tingin nyo, mapapagalitan ba yun o hindi? Mapapagalitan pa rin yun. So kahit gaano tayo kagaling o kataas yung halaga ng ating ibibigay, kung hindi naman tayo obedient sa kalooban ng Panginoon, di ba, meron kasi na, uy, ang laki ng binigay. Yung pala, galing pala sa, tumama po kasi ako sa wedding. Anak, tumawa po kasi ako sa loto, pastor, kaya ang laki nung nabigay ko po na tithes and offering, hindi nakakalugod sa Panginoon yun, sayang lang. Ganun po, pastor, pag tumama ba kami sa loto, hindi niyo po tatanggapin, huwag niyo papaalam sa amin, ha? Para hindi kami magkakasala. Hindi, biro lang. Huwag po kayong magsusugal, ha? Masama po yun, ayaw ng Panginoon pagsusugal. Naintindihan po natin? Importante yung obedience. So kung magbibigay tayo, dapat meron tayong obedient spirit. Meron tayong obedient na paglakad po sa harapan ng Panginoon. Okay, in the first place, pag tayo po ay pupunta po sa bahay-sambahan po natin, ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, at kapag tayo sumasamba sa Panginoon, ano po yung sinasabi natin? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present, give, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Natandaan ko si Apostle Paul, yung kanya pong sulat sa isa pong church, ang sabi niya, kaya sila nakakapagbigay because they first gave themselves. Ang dali-dali magbigay pag iuna mo nang binigay yung sarili mo. Kaya pala ang Panginoong Jesus, ang daling magbigay po sa atin. Bakit? Kasi ibinigay niya na yung buhay niya para sa'yo. What else could He not give? Romans chapter 8, ano pang hindi ibibigay sa atin ng Diyos? Sarili niyang anak binigay sa atin. So kung same principle lang din po, kung ibinigay natin ang ating pong buhay, ang ating pong sarili, a living sacrifice sa harapan ng Diyos, holy, acceptable, mga kapatid, unto God, ano pang hindi natin kaya ibigay?
Kaya mahirap minsan yung pagbibigay kasi hindi binigay yung sarili. Kunin ko lang po yung konsepto na yung mga pagano po, yung mga pagans, kapag sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, in order to worship their gods, to appease the anger of their gods, ano pong ginagawa nila? Ginagamit nila yung mga sakripisyo at yung mga offering, di ba, as form of worship. In fact, nag-aali pa nga sila ng tao, ng bata, ng kung ano-ano sa kanila po mga Diyos-Diyosan. Kung yung mga pagano, ginagawa po yun at tinatrato po yung offerings as form of worship, dapat maintindihan po natin, kasi ito po yung goal ng preaching na ito na sa ating pong pagsamba, kasama po talaga yung pagbibigay. Kung yung mga tagalabas, di ba, nag-o-offer sila at nakikita nila yun as form of worship, saan sa tingin nyo, ginaya nila yun? Of course, ginaya nila yun dahil sa umpisa pa lang, meron ng pagbibigay sa Panginoon. Meron ng pag-aalay sa Panginoon. Mamaya makikita po natin yan. Our offering can provide worship to the Lord. In the Old Testament, yung mga heroes of faith po natin, they put up altars and offerings to worship God. Isa po sa mga consider po natin, a man of altars, ay walang iba kundi si Abraham. Tingnan niyo po yung ilan pong mga verses po sa Bible. Kahit saan pumunta si Abraham, he puts up an altar for God. At doon siya nag-worship sa Panginoon. Genesis chapter 12, verses 7 and 8. And the Lord appeared unto Abraham and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Sa Genesis chapter 13, verse 18, just one chapter after, then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. And even during the time na i-offer niya si Isaac, tingnan niyo po, i-observe niyo po itong mga words po na ito. Genesis chapter 22, verses 5 to 9. Genesis chapter 22. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder. Ano pong sabi? And worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father. Alam po ni Isaac na pupunta sila para mag-worship sa Panginoon. Pero tignan niyo po ang tinanong ni Isaac sa kanyang tatay, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together, and they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. So clear po sana sa atin na ang worship po, kasama po dyan ang offering, kasama po dyan ang sacrifice. Amen? In fact, kung titingnan po natin, anybody can give to God. Pero merong issue. Ano po yung issue? Nagbibigay po ba yan ng honor sa ating pong Diyos? Again, ang sabi po, sasambahin ko ang Diyos. Sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Ang tanong po, paano tayo sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay? Ang mensahe po na ito is about worship in giving. Ang ating pong pagsamba sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay. Ang ating pong pagbibigay, nagbibigay po ng dangal sa ating pong Panginoon. Nag-o-honor po ba sa ating pong Panginoon? Kaya ang ating pong magiging preaching po, sa bawat puntos po, bibigyan ko po kayo ng dalawang scenario sa Bible. Isang dishonorable giving at isa pong honorable giving. Ready na po ba tayo? Point number 1. Dishonesty in the value of the offering. Okay, by the way, ginamit ko po yung word na value po sa lahat po ng puntos, pero iba-iba po ang meaning.
So wag po kayong malilito po sa ating po pag-uusapan dahil ika-clarify ko naman po. Sa una po nating puntos, dishonesty, isang dishonorable giving, isang giving na hindi karangal-rangal sa harapan ng Panginoon, hindi ina-accept ng Panginoon ay yung dishonesty in the value of the offering. Yung value po dito, ang ibig sabihin ay yung amount, yung halaga. Offering na may halaga o may amount. Ano po yung ating pong scenario po dito? Acts chapter 5. Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira. Okay, na mga mukhang pila. Sabi po sa Acts chapter 5 verse 1, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession and kept back part of the price. His wife also being privy to it and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. So nakita po natin yung story dito na si Ananias at si Sapphira, nagbenta sila ng kanila pong possession at inilagay po nila sa paanan ng apostol. Pero ang katotohanan, hindi lahat inilagay nila. Masama po ba yun? Yung nagbenta ako ng lupain, for example, tapos kalahati lang yung binigay ko, masama po ba yun? Wala akong nakikitang masama. Pero ang masama sa ginawa nila, yung dishonesty. Na sinabi nila, this is the whole price. Kung ating susuriin po yung istorya, mukhang sila po ay nagyayabang din, nagmamalaki. Pero may matatago ba tayo sa Panginoon? Wala po. Tuloy po natin yung verse. Basahin po natin, everybody. Verse 3, ready? Begin. Tuloy po. Verse 4. O, pakita nyo lang po yung verse po na yan, yung verse 4. Balik po tayo. Ang sabi po ni Apostle Peter, habang nasa yung pera, hindi ba sa'yo yan? After it was sold, hindi ba nasa yung power din kung paano mo yan gagamitin? Bakit kailangan mong magsinungaling? Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Yan po ang sabi po ni Apostle Peter. Yung lupa na binenta po nila, yung possession na binenta po nila, kahit 1/4 lang ibigay nila doon, wala namang issue po doon. Kaso lang, ang sinabi nila, di ba, na they kept back a price, a certain price, at sinabi nila, this is the full price. Ito yung lahat. Nainggit siguro sila. Kasi a chapter before that, si Barnabas, binenta niya yung lahat ng kanyang possession, at kilala pa si Barnabas. Siya po yung nag-disciple kay Apostle Paul. So alam po natin, na siya ay isang holy man, filled with the Holy Spirit. Ang ginawa po ni Barnabas, nagbenta po ng possession at inilagay lahat sa paanan ng apostol. Pagdating ng chapter 5, verse 1, siguro ginaya din po ni Ananias and Sapphira. Kaso lang, hindi nila kayang gayahin yung puso po ni Barnabas. Wala namang problema kung ibibigay nila kalahati lang. Wala pong issue po doon. Wala po naman nagtatanong po sa kanila at nagpipilit na gano'n ang gagawin po nila. Kaso lang, ang masama po doon, nagsinungaling sila sa harapan ng Diyos. O tuloy po natin, verse 5. Ano po ang nangyari? Verse 5. Ready? Begin. Tuloy po. Sige po, tuloy-tuloy po. Verse 8. O, tinanong pa rin ni Peter magkano yung binenta nyo? Ay, malaki po. Yeah, for so much. Ganon din kasi yung asawa parang nag-connive po sila dun sa kanila pong kasinungalingan. Verse 9. Verse 10.
Last verse, verse 11. Ano po nangyari kay Ananias at Sapphira? Sa kanila pong pagsisunod, sila po ay pinatay ng Diyos. Bakit po? Dahil kung tutusin, wala namang issue kung anong bibigyan nilang halaga sa Panginoon. Pero nagsinungaling sila sa halaga na ibinigay nila sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ganyan din po, pwede natin i-apply yan sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga practices, na iingatan natin pag tayo po ay nag-o-offer sa Panginoon. Dapat po honorable po, even the value ng ating pong offering sa harapan po ng Panginoon. Yung hindi po natin ibigay, yung para sa Kanya, that is dishonesty in the sight of God. Pwede tayong mag-offer sa Diyos, pero kung yung pinaka-basic ay napapabayaan po natin, pwedeng maging dishonorable yan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po yun? Yung pwedeng maghuhulog ka sa offering, batawag ito, offering boxes po natin, pero hindi naman tama yung offering mo. Nag-tithes ako, pero 5% lang. Ang tithes po, po, 10%. Pero ang binigay mo lang 9%. Anong tawag doon? Hindi tithes yun. Kulang pa eh. Dishonesty po yun. Floor, that I may build an altar therein unto the Lord. So mag-worship po si David, gagawa po siya ng altar, at binibili niya po yung threshing floor. Thou shalt grant it to me, thou shalt grant it me for the full price, that the plague may be stayed from the people. And Ornan said unto David, Take it to thee, and let my lord the king do that which is good in his eyes. Lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering. I give it all. Maganda po ba yung puso ni Ornan? Yes or no? Maganda yung puso ni Ornan. King David, lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo ng libre. Pero tingnan nyo po, yung sagot po ni King David. And King David said to Ornan, Nay, but I will verily buy it for the full price. Hindi half price, hindi discounted price, for the full price. For I will not take that which is thine for the Lord, nor offer burnt offerings without cost. So David gave to Ornan for the place 600 shekels of gold by weight. Hindi bibili po si David ng something that costed him nothing. Anong pagpapakita doon? Naglalagay po siya ng halaga, ng amount, certain amount sa kanya pong pagbibigay. Isang valuable amount in his worship to the Lord, in his giving to the Lord. Kung tutuusin, pwede niya makuha ng libre yun, di ba? Kung ilalagay po natin sa espiritu po ni Ananias at Sapphira, pwede yung nangyari po, Panginoon, nagwo-worship ako dito. Ito lahat ang aking offering. Pero ang totoo, libre niya nakuha. Zero po ang value. Pero ang puso po ni David, ayaw niya ng zero ang value ng kanyang offering. Gusto niya yung mataas ang halaga sapagkat ang Panginoon deserve niya ang mataas na halaga. Kaya ang encouragement po natin sa preaching po na ito, kung gusto niyo maging kapuri-puri ang inyong pagbibigay, maging generous po tayo sa pagbibigay. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon naman naging generous po sa ating pong mga buhay. Isipin nyo, kung ang Panginoon naging generous po sa buhay natin, saan po tayo magiging generous din? Dapat sa mga bagay na patungkol din po sa Diyos. Dapat ganun po yung ating pong buhay. Lalo na kung tayo po ay sumasamba sa Panginoon, dapat po makita sa atin, di ba yung pagbabalik man lang sa ating pong Panginoon. Tama po? So nakita po natin, dishonesty in the value of the offering. The dedication of a valuable offering. Isang dishonorable offering, hindi acceptable sa Panginoon. Yung worship, walang saysay sa Panginoon. Pero yung isa naman po, naging mabuti po at maganda po ang worship sapagkat nag-alay po ng may halaga. Hindi nag-alay ng walang halaga. Huwag po tayo mag-aalay ng walang halaga po sa atin. Ang ialay po natin, yung may halaga po sa atin. Kaya nga maganda po, kung tayo po'y magbibigay sa ating pong Panginoon, lalo na, katulad na, anniversary po, challenge po natin about isa na i-challenge po yung faith. Something that is very special to you.
as form of our thanksgiving to God. Tuwing nalapit po tayo dito po sa ating po mga offering boxes, sana ibibigay natin something that is special to you. Don't give anything that doesn't cost anything. So sana ibigay natin something that costs, costly. Natatandaan niyo po si Mary of Bethany? Yung binasag niya po na odor sa harapan po ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon, ano po yun? Mura po o mahal? Mamahalin po. Very costly. In fact, sabi po ng mga nasa paligid niya, napaka-waste naman yan. Napakasayang naman yan. Pero nilibiyok sila ng Panginoong Hesus. Bakit? Yung binasag na mamahaling pabango ay ginawa po para sa Panginoon. Walang masasayang na kahit ano pag sa Panginoon mo ginawa. Number 2, nandiyan pa po ba kayo? If we want an honorable offering, no? If we want to honor God, the Lord, with our substance, huwag natin susundan itong pangalawa. Yung pangalawa po, degrading our values in offering. Yung value naman po dito na tinutukoy, yung kanina po, kung ang value doon na tinutukoy ay halaga, amount, yung value naman na tinutukoy po dito, yung character, yung asal, yung moral natin, yung morals po natin. Dinedegrade po yung mga values natin in offering. Nawa po, wag natin susundan po ang offering ni Cain. Genesis chapter 4 verse 3. Genesis chapter 4 verse 3. Ang sabi po ng Bible, and in process of time, it came to pass that Cain brought off the fruit of the ground an offering unto the Lord. Pagdating po ng verse 5, ang sabi doon, but unto Cain and to his offering, he had not respect. Hindi tinanggap ng Panginoon ang offering po ni Cain. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Take note of verse 7. Take note of verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? Kung hindi ba niya ginalingan, kung hindi ba niya ginawa ng mabuti at maayos, hindi ba i-accept ng Panginoon yung offering ni Cain? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over it. If we are to offer to God, make sure we are giving our best. Amen? Dapat makita po yung mga values po natin when we're also giving to the Lord. If we want to worship God through our offering, through our sacrifices, the offering of the true worshipers, ginagawa po nila yung best nila when they're offering. Binibigay po nila yung excellence po nila when they're offering. God deserves the best because He gives the best for us. Amen? Ano po yung example po ng honorable offering? Kung dishonorable po yung kay Cain, dinisregard niya yung values niya when he offered. Baliktad naman po yung sa kapatid niya kay Abel. The diligence of our values in offering. Yung excellence po ng character ni Abel, yung character, yung asal po ni Abel, yung morals po ni Abel when he offered to God. Abel offered excellently and with faith. Tingnan po yung sabi po sa Genesis chapter 4 verse 4. Genesis chapter 4 verse 4. Okay po magbasa. Genesis chapter 4 verse 4. Okay, ready? Begin. Naging katanggap-tanggap ang offering po ni Abel. Ang ginawa po ni Abel, he brought the firstlings of the flock and the fat and of the fat thereof. Makikita po natin doon, inalay niya yung una, firstlings. Pinapakita dito yung priority po ni Abel. Amen? Na prioritize niya ang Panginoon. So makikita niyo po yung values ni Abel dito when he offered. He offered the firstlings. Inuna niya. He showed the priority. Na priority niya ang Panginoon. Next, pinakita din po na inalay niya doon yung fat. Ano niyo po yung fat? Yung po yung pinaka-tastiest. Okay, pinaka-tastiest pa, no? Yung tastiest part of the meat. Yung fat po, kumbaga, that's the best part. Kaya nga sa pag-aalay sa Diyos, sa templo noon, yung fat, inaalay po yun because it's the best part and it means
giving his best for God. Giving the most special to God. Kaya pag nakita nyo doon kung bakit excellent yung sacrifice po ni Abel, sapagkat he gave the firstlings and of the fat thereof. Hebrews chapter 11 verse 4. Para pagtibayin po natin. Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaketh. Makita natin dito that he offered more excellent sacrifice, and he offered it by faith. Kaya kapag tayo nagbibigay, sana mag-offer tayo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Isa sa value na dapat nakikita po sa atin, character na nakikita po sa atin, ay yung pananampalataya. Kaya kahit mahirap ibigay yan, pero dahil pananampalataya, ibibigay po natin yan. That's the value of sacrifice. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. And probably that's the thought of Abel. He offered a more excellent sacrifice by faith. Kasi yung umpisa by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Kaya mga kapatid, sana sa ating pong pagbibigay, nawa gayahin po natin, wag si Cain ang gayahin po natin. Si Abel ang gayahin po natin. Si Abel nagbibigay, di ba? Ng tama. Sana ganun din po yung gawin po natin. Nawa sa ating pong pagbibigay, makita po yung priority natin. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 6:33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan ang nangyayari po last na po yung offering. Bakit? Kasi iniisip natin, ito muna yung mga bills, ito muna yung mga gastusin. Ang una mong ibawas, dyan sa blessing na meron ka, ay yung para sa Diyos. Tapos kung ano yung matitira sa'yo, yun ang pagkasyahin mo. Unahin mo ang Diyos dahil may pananampalataya tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang tamang pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigay. Pinapakita mo na priority mo ang Diyos at pinapakita mo na special sa'yo ang Diyos. Ang ibigay mo yung special na part ng blessing mo. Huwag yung tira-tira ang ibibigay natin sa Panginoon. Kaya importante, yung usapin ng puso sa pagbibigay. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Dapat hindi tayo napipilitan pag tayo po'y nagbibigay. Dapat nasa pagpapasya po ng ating pong puso. At sa pagpapasya po ng ating pong puso, gaano po kalaki yung puso natin para po sa Panginoon. Hindi din tayo nagbibigay dapat dahil lang sa necessity. Yung dahil lang kailangan. Kailangan nagbibigay tayo ng may kasiyahan. For God loveth a cheerful giver. Yung iba mini-memorize lang dyan, yung for God loveth a cheerful giver. Sana i-memorize natin yung buong verse. Na importante po ang puso sa pagbibigay. If you want to worship God in your offerings, in your sacrifices, sana magbibigay tayo ng may kasayahan. Nang may kagalakan po sa ating pong mga puso. Tingnan nyo po sa Malakay chapter 1 verse 8. Malakay chapter 1 verse 8. Ang issue po natin dito sa point na ito ay yung excellent sacrifice. No? Yung values po natin in providing an excellent sacrifice for God. Sa Malakay chapter 1 verse 8, tingnan nyo po yung mga tao that time. Sabi po ng Panginoon sa kanila, and if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Ito po yung time sa bayan po ng Israel na ang offering na po ng mga Hudyo ay mga hindi na po excellent na sacrifice. Mga may pilay, mga may tama, no? Parang ganon. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person, saith the Lord of hosts? Kung i-offer mo nga yan doon sa governor, tatanggapin ba niya yan? Kung yung governor hindi niya tatanggapin yan, how much more ako? Yan ang rebuke ng Panginoon doon sa mga tao that time. Make sure that when we're offering, we are offering an excellent sacrifice. We are offering the best sacrifice for the best God ever. Sana po,
magkaroon tayo ng diligence sa ating po mga values, excellence in our values when we offer to the Lord. Last point. Last point. Dishonorable giving po, hindi acceptable ang worship sa Panginoon ay yung mga priest din po sa Malakay. Actually po, sa Malakay chapter 1, ang nire-rebuke talaga dyan, yung mga priests. Makikita natin kung bakit yung mga tao nag-o-offer ng hindi excellent sacrifice. Bakit nag-o-offer yung mga tao ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon? Yun pala, they disregard the value of the offering. Yung value po dito, ang ibig sabihin, giving importance. So yung unang value na pinag-uusapan natin, halaga. Okay, amount. Yung pangalawang value, yung ating character, yung ating morals. At yung pangatlong value na pinag-aaralan natin is about giving importance. Disregarding the value of the offering or yung giving importance to the offering. Dinisregard po ng mga pare do sa Malakay chapter 1, yung importansya po ng pagbibigay sa Diyos. Mga kapatid, kasama po sa worship ang pagbibigay. Yan po yung sinet natin na pundasyon po sa preaching po na ito. At nakita po natin sa Malakay chapter 1, verses 6 to 14, yung mga pari po doon, tinanggalan po nila ng importansya ang pagbibigay po sa Panginoon. Sabi po, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests, that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Tignan niyo po yung verse 7. Okay po magbasa. Everybody, lakasan niyo po para magising po yung mga katabi niyo po. Everybody, ready? Begin. Sabi ng mga pare, saan po namin, sabi po doon, ng Panginoon, you offer polluted bread doon sa altar. Ang sabi ng mga pare, saan namin pinulyute? Saan namin kinurap? In that ye say that the table of the Lord is contemptible. Ang ibig sabihin po ng contemptible po doon, ibig sabihin hindi kailangan irespeto, cheap. Hindi kailangan bigyan ng importansya. Ang sinasabi ng mga pari sa mga tao, okay na yan. Kahit hindi nyo na irespeto po yung table of the Lord. Just go here in the temple. Yan po yung sinasabi po ng mga pari that time, that the table of the Lord is contemptible, scornful, cheap, hindi importante, hindi kailangan bigyan ng respeto. Tuloy po natin. And now I pray, beseech God, that He will be gracious unto us. This hath been by your means, will He regard your persons, saith the Lord of hosts. Verse 10, who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do ye kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering. For my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat is contemptible. Yan po yung kasalanan po ng mga pari that time doon sa bayan ng Israel. Na tinanggalan nila ng importansya, yung pagbibigay sa Panginoon, yung pag-aalay sa Panginoon. Ye said also, behold, what awareness is it? And ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick. Thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand? Saith the Lord. But cursed be the deceiver, which had in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. He is a great king. He doesn't deserve an offering na parang wala lang, na hindi importante. Kaya nga tinuturo po natin dito, if we want to worship God, isama po natin yung sacrificing, isama po natin yung offering. Kasama po yan, wag po natin isa walang bahala. And take note,
Kapag tayo nagbigay sa Panginoon, meron po yung pagpapala. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain tayo, tapos i-withhold natin yung ganitong mga preachings, i-withhold natin yung ganitong mga pagtuturo, suso ito para sa tayo mapagpala. Bigyan natin ng importansya ang pagbibigay. Bigyan natin ng importansya ang offering and sacrificing. Huwag natin gayahin yung sitwasyon na yon. Kaya yung mga tao nag-offer ng kung ano-ano na lang, hindi na-extend sapagkat hindi nila binigyan ng value. Alam niyo po sa Bible, kung meron mang isang valuable offering, o kung meron mang mga tao na nagbigay talaga ng mataas na importansya sa pag-aalis sa Panginoon, yun po yung wise men. The determination to value the offering. Para sa wise men, mahalaga. Nagpahalaga silang mag-alay sa Panginoon. Matthew chapter 2, verses 1 to 11. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Take note lalapit sila sa Panginoong Hesus para sumamba. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Tingnan niyo po yung naging pahayag po ng mga wise men. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse 11, And when they were come into the house, pupunta sila doon excited para sambahin ang Panginoong Hesus. When they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship Him. O take note ang winorship nila, hindi si Mary. Ang winorship nila, si Jesus. They fell down and worship Him. At ano po yung ginawa po nila after? And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Tingnan nyo, kung wala silang pagpapahalaga sa pagbibigay, pupunta ba sila ng milya-milya para lamang hanapin ang Panginoong Hesus to worship Him and to present gifts? Nandun yung determination. Tandaan nyo po, nung time po na yan, wala pa pong mga ways to travel. Mahirap po ang travel nung time na yan. Hindi pwedeng mag-isa ka lang magta-travel, kaya hindi tayo naniniwala na 3 kings po yan. Bakit? Una kong hari po yan, medyo takaw tingin po yun. Sa paligid po, maraming tulisan. Maraming mga magnanakaw. Kaya na iniisip natin na yung mga wise men na yan, hindi yan 3 lang. Madami po yan na nagpunta kasi nga syempre, delikado po ang daan noon. At malayo po kung galing po silang east. At wala po sinabi sa Bible ng pangalan nila, Melchor, Gaspar, Baltasar, ha? Ang alam ko lang na Baltasar, si Deacon Carlo lang, ha? Wala po sinabi sa Bible po yan. Ang sinabi sa Bible, wise men, coming from the east. Alam niyo po kung gaano po kalayo po yun? Malayo po. Kaya hindi rin po tayo naniniwala na yung kapapanganak ng ni Jesus Christ, dumating na agad yung wise men. Dahil ang sinabi na account sa Bible, young child na po siya. Ibig sabihin, maybe 2 years old na, kaya nga yung reason kung bakit ang pinapatay ni Herod, nagtataka po ba kayo? Ang pinapatay ni Herod, 2 years old and below. Ibig sabihin, medyo malaki na, hindi na infant si Jesus. Parang ganun yung idea. So nung dumating po yung wise men, galing po sila sa malayo, ano pong tawag doon? Determination. At yung idea na naghahanap sila.
Pag naghahanap po ba tayo, sure po ba dating mahahanap? Pag naghahanap, may chance na hindi mo mahanap, may chance na mahanap mo. Anong tawag po doon na nagpatuloy sila, humarap sila kay King Herod para hanapin po si Jesus Christ? Anong tawag po doon? Determination. Ganun po kataas yung value po nila sa pagsamba. At hindi lang basta yung importance ng pagsamba, kundi importance din po ng pagbibigay nila sa kanilang sinasamba. Kamusta po yung pagbibigay natin ng importansya sa ating pong sinasamba? Kung yung wise men po nagbigay ng mga regalo sa ating pong Panginoon, dapat tayo din po. Importante din po sa ating pong pag-worship na nagbibigay din tayo ng ating pong mga regalo sa ating pong Panginoon. Kaya sana po natuto po tayo sa ilang pong mga honorable and dishonorable giving, nawa maibilang po tayo na kung tayo sasamba sa Panginoon, honorable po tayo sa Kanyang presensya. Yung ating pong alay, honorable and acceptable po sa ating pong Panginoon. Amen? Ang pagsamba po sa Panginoon, it includes honoring God through offering. Yan po yung ating pong sinet. Worshiping includes honoring God through offering. That is our response. Ang ating pong response when we worship God, we offer. Naintindihan po mga kapatid? Our response to God when we worship, we offer. And honoring God through offering leads to pleasing God. Pag ating pong pinarangalan ng Panginoon sa ating pong mga alay, ating pong nalulugod ang Diyos. Ano po makikita po doon? His reverence. Siya po ay nalulugod. Siya po ay naitataas. Siya po ay narerespeto sa ating pong tamang pag-aalay. At alam niyo po, when we please God, it motivates God to bless those who offer. Kapag nag-offer ka, kapag sumamba ka through your offering, na-honor mo yung Panginoon through your offering, napiplease mo ang Panginoon, at pag na-please mo yung Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon. And that is our reward. Kaya sa verse po natin, sabi doon, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. Tignan niyo po yung sinabi mo sa verse 10. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty. Hindi po natapos sa pag-aalay lang. May reward para sa lahat ng mga nag-aalay ng tama sa Panginoon. Hindi po doon natapos lang. Kaya kapag nagtuturo ang Bible ng giving, merong ding receiving pagkatapos. Para lalo tayong ma-encourage na magbigay at lalo tayong mapagpala. So shall thy barns be filled with plenty. Grabe po yung mga exaggeration po dito sa verse po na ito eh. Filled na, may plenty pa. And thy presses shall burst out with new wine. Ibig sabihin, sasabog na sa sobrang sagana. Yan po ang pangako po sa atin ng Panginoon. Kaya alam niyo po, more than the reward na ating pong makukuha pag tayo nag-alay sa Panginoon, sana itaas po natin yung motivation natin when we give. We want to worship God through our offering. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Deserve ng Panginoon na parangalan. Ibigay natin yung excellence natin when we're giving. Ibigay natin yung best. Ibigay natin yung tamang halaga sa Panginoon at bigyan natin ng pagpapahalaga ang pagbibigay natin sa Panginoon. Tayo po'y tumayo lahat. Let's all stand. At sa ating po mga first-time visitors, nandiyan po yung ating po mga counselor para i-share sa inyo yung salita po ng Diyos patungkol po sa kaligtasan. So, yung mga counselor po natin, please, kung may mga first-time visitors po tayo. And this morning, sa ating pong natutunan po sa mensahe po na ito, patungkol po sa pagbibigay, ang focus po natin sa ating pong pagsamba sa Panginoon, nawa yung ating pong pagbibigay ay kasama din po at nawa maging kaaya-aya ito sa harapan po ng Panginoon. Sa kung paano po kayo kinausap po ng ating pong Panginoon sa mensahe po na ito, ating pong binubuksan po ang altar ng Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. Kung may pagkukulang po tayo sa harapan ng Panginoon sa ating pong pagbibigay, kung hindi mo na naibigay yung dapat na sa Kanya, it's time for you to repent, to seek forgiveness sa harapan ng Panginoon at itama mo na ngayon ang iyong sarili. If you are motivated by this preaching to give more to God, nawa, di ba, ipanalangin natin na Panginoon, pagpalain mo pa ako.
Nawa, Panginoon, ang aking pong pagbibigay ay maging kapuri-puri sa harapan mo. Nawa, Panginoon, ang aking pong pagbibigay ay form of work. Tayong kulipot sa gawain ng Panginoon, hindi yan gusto ng Panginoon. The Lord is very good and generous to us. Tapos kukuliputan natin ng Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng ganong attitude. Dear Father in Heaven, sa Panginoon, sa amin po napakinggan Panginoon na nag-alay ng may pananampalataya. Ginawa yung best niya. Ibinigay yung best na alay sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nakita sa kanya yung testimony, Panginoon, na na-please ka talaga, Panginoon, ni Abel. Tulad, Panginoon, ng wise men na nag-travel ng sobrang layo para lamang sumamba at mag-alay. Magkaroon din po kami ng ganong klaseng determination, Panginoon, na bigyan ng pagpapahalaga, Panginoon, sa aming buhay. Huwag i-disregard ang giving sa aming pong buhay because giving is a form of worship to you. And we have to participate because kasama po sa worshiping yung participating. May we also participate in this area, O God, as a form of worship to you. Thank you for your blessings, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Ayan po. So again, pinapaalala po natin, in 2 weeks time, anniversary na po ng ating pong church. Nawa po, patuloy po nating ipag-pray yung 31st anniversary po ng ating pong simbahan. At sa umaga po yan, 9 a.m. mga kapatid. 9 a.m. po, start na po ng ating pong evangelistic service dito po. So tulad po ng nai-announce po na ating pong mahal na bishop, at least 200 sa a.m. lang po yun, 1 hour lang po yun, yung ating pong evangelistic service. Tapos sa hapon po, mga kapatid, ang call time po doon ay 2 p.m. Okay? 2 p.m. po sa bahay ng alumni. So wag po kayo magkakamali na tatanungin nyo, sino po ba yung alumni, no? So, yun po yung pangalan mismo ng lugar, ha? UP Bahay ng Alumni. Baka may magtanong sa inyo, sinong alumni po ba yung pinag-uusapan natin? So, UP Bahay ng Alumni, 2 p.m. po yun, ang call time po natin doon, mga kapatid. Okay, so, ibigay natin yung mga pledges natin before that day, ha? Before 21st, para masettle na rin po natin yung lahat po ng kailangan pong gastusin for our anniversary. Excited na po ba tayo? Parang konti lang yung excited. Excited na po ba tayo? Amen. Okay, so dahil din po dyan, alam ko may youth choir after this. So yung mga youth, punta na agad sa youth choir para hindi na tayo magsayang ng oras. Tapos lahat po ng ushers, okay? Lahat po ng ushers, sa office po tayo, may important meeting po tayo patungkol po sa anniversary. Again, lahat po ng ushers, meron po tayong important meeting pagkatapos po ng ating pong service. Okay, pinapasalamatan din po natin yung pagdating po ng isa po sa ating pong mga bisita. Palakpakan din po natin, kasama po natin ngayong umaga po na ito, si Abel. O grabe, preaching po ito, no? Si Abel Bejerano. Nasa si brother, nasa loob ng ano po. Oh. So, praise God, no, sa ating pong mga bisita, talagang bisita. So, again, sa December 21, huwag natin papabayaan, no, yung evangelistic service natin. And then, of course, yung ating pong anniversary proper, where we will bless the laborers of God. Amen? Okay, may nakalimutan pa po ba ang announcement? Mamaya po, meron po tayong Lord's Table, so maghanda po ang lahat. Mamaya pong hapon, after po na ating pong gospel hour. Okay, yun lamang po. Mamaya po, may CYA pa rin po, 12:45 p.m., 12:45. Sige po, tayo po ay tapos na po. Salamat po. Gabayan po tayo ng Panginoon. Praise the Lord.